Ang mga sangkay, napakarami na pong nagkalat na mga balita ngayon na itong Hamas at Israel ay malapitan na pong nagbabakbakan. At eto mga sangkay, ipapakita ko po ang ilan sa mga kuha ng video. Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel, no? Ayan po, sa baba ng video na to, i-check nyo na lamang. May makikita po kayo diyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Then, click the bell and click all. Ganun lamang po kadali. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto guys, matindi ito mga sangkay. Ayan po. Panoorin po natin itong balita mga sangkay mula sa TV5. Malapitan na ang bakbakan sa Gaza ng mga sundalong Israeli at militanteng grupong Hamas. Sa tindi ng gera, isinara muna ulit ang border. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Grabe. Yan po yung mga yan po yung mga actual video mga sangkay. Yan ang aktual na pakikipagbakbakan ng militanteng grupong Hamas laban sa mga sundalo ng Israel sa Gaza. Grabe. Walang tigil ang kaliwat kanan ng putukan sa magkabilang panig. Oh my goodness. Ang ilan sa mga miyembro ng Hamas may dala pang rocket launcher para pasabugin ang mga tangke ng Israel. Grabe no, parang sa, alam niyo yung Call of Duty na ano, yung classic, mga sangkay, yung nilalaro natin dati sa PC. Halos ganito na rin po. Yung mga sa computer shop, nilalaro natin noon na computer game na Call of Duty. Halos kaparehas na kaparehas mga sangkay itong bakbakan na ito. Medyo nakakatakot po panoorin. Oh my goodness. Kita rin sa aerial shot na ito ang patuloy na pagpulbo sa iba pang gusali sa Gaza. So I hope no na nakalikas na po yung marami sa mga nasa Gaza. Kasi madadamay at madadamay po talaga sila dyan. Kasi ang Hamas wala pong pakialam sa mga buhay nila. Hanggat maaari, dapat makaalis na po sila dyan at hindi na po nila pakinggan itong Hamas. Kaya siguro maraming mga nadamay dahil nga po itong Hamas, pinipigilan po silang umalis. So para po mas maging safe na po sila, sana nakalayas na po sila pansamantala ayon nga po sa Israel. At ang Israel mismo, mga sangkay, tumutulong naman pagdating po sa mga relief goods or relief operation. Ang Israel naman, pinasabog ang tunnel na nilulusutan ng Hamas sa southern Gaza. Ayon sa Israeli military, hindi na kontrolado ng Hamas ang northern Gaza. Mahigit 50,000 residente doon ang lumipat na rin daw sa south. Nako, mahigit. Ito na ha, marami na pong umalis mga sangkay. Nasa 50,000 na mga nasa Gaza. Ito po yung mga natitira na lamang mga sangkay na naroon sa Gaza, lumikas na. Ito po yung naloloko nitong Hamas. Na ngayon, mga sangkay, nag-alisa na. Kailangan na rin po talaga nila umalis kasi madadamay po sila dyan, lalo na mga sangkay, yung kampo ng Hamas nasa ilalim po ng mga tunnel na yan, nasa ilalim ng lupa ng syudad ng Gaza. Kaya naman kailangan po talaga nilang umalis. Pansamantala lang naman yan. At ang Israel naman mga sangkay, panigurado tutulungan po sila after ng war. Itong mga Palestinians. 50,000 residente doon ang lumipat na rin daw sa south dahil alam nilang mas ligtas doon. Correct. Pinulong din ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanilang war management cabinet kahapon. Matatanda ang nanindigan ng Israel na walang mangyayaring ceasefire sa kanilang panig hanggat hindi pinakakawalan ang mga hostage ng Hamas. Diba? Yun lang naman yun yung ano ng Israel Pakawalan nyo yung mga hawak nyo. Then, pansamantala, tigil muna yung putukan. Kaya nga lang mga sangkay, mukhang malabo. Katunayan, kaninang umaga, isang pagsabog na naman ang nangyari malapit sa isang ospital sa Gaza. Grabe. Nagsitakbuhan ang mga tao roon. Diyos mio, Marimar. Para sa isang residente sa Gaza, war crime na ang nangyayari roon. Wala na raw kasing pinipiling bombahin. Hospitals have been bombed, schools, refugee centers, churches, mosques.
cultural centers, gyms. Ang tanong kasi dyan, bakit nag-stay pa rin sila, no? Alam naman nila may mga bakbakan nang nagaganap dyan sa Northern Gaza eh. Bakit pinagpipilitan pa rin nila yung sarili nila na dyan muna sila? Eh, ang Israel mga sangkay, nag-giveaway na, kumbaga ito na yung daan. Alis na kayo dyan kasi delikado. Ang Hamas kasi walang pakialam sa buhay ng Palestinians. Mga Palestinians mismo ang makakapagpatunay niyan. Ito lang ang punto eh. Kung may pakialam sa buhay, kung may pakialam sa Palestinians ang Hamas, bakit nagtayo po sila o gumawa sila ng mga kampo sa ilalim ng lupa na kung saan ang ibabaw nun ay mga sibilyan? Diba? Ganun lang. People in ambulances, over 47 journalists killed, some of them with their families. War crimes are happening here. Sa huling tala ng Gaza Health Authorities, umabot na sa 12,100 ang namatay ay mula sa parehong panig ng Israel at Palestine. Nananawagan na rin si Belgium Deputy Prime Minister Peter de Sutter na napatawan ng sanksyon o parusa ang Israel dahil sa anyay hindi makataong pambobomba sa Gaza. Malinaw din daw na walang pakialam ang Israel sa panawagang tigil putukan. Yan ang nakakaano mga sanggay, no? Yung Hamas, hindi po kinukundina nitong mga taong to. Kaya, alam niyo pagdating po sa sa prophecy sa Biblia, yung prophecy sa Biblia na darating ang araw mga sangkay na yung Gog and Magog battle na yan na nakasulat po sa Bible, mangyayari po yan in the future. Papalibutan po sila ng napakaraming mga bansa. Kaya hindi po ako nagtataka mga sangkay o hindi po ako magugulat kung one day maganap na papalibutan po ang Israel, itong bayan ng Diyos, ng maraming mga bansa at dudurugin. No? Pero ang propesiya mga sangkay, kahit ganun pa man ang mangyari, dyan pa mismo makikita ng lahat kung sino nga ba ang Diyos ng Israel na siyang Diyos din po ng marami sa mga Kristiyano. Ang Amerika naman, hindi suportado ang Israel sa pagkontrol nito sa buong Gaza. Hindi din daw ito ang tama ayon mismo kay US President Joe Biden. Delikado hanggang Rafah crossing na border ng Egypt at Gaza. Isinara na muna ito ngayon dahil sa tumitinding bakbakan. Sa border pa naman ang 69 na Pilipinong hindi pa nakakatawid. Naku. Kahapon, 4 na po nating kababayan ang ligtas ng nakatawid. 35 sa kanila ay uuwi na bukas sa Pilipinas. Ayun. Kabilang dyan ang isang Palestinian na asawa ng Pinoy. Samantala, 19 na Pinoy pa ang nananatili sa Gaza at ayaw pa rin umuwi sa Pilipinas. They are very committed to Gaza and to the Palestinian cause. Grabe, no? May mga Pinoy pa rin pala doon. Ilang beses na nag-warning ang IDF. And they feel that leaving Gaza will be like allowing the Israelis in their minds, to depopulate Gaza. So that's one reason. Mahirap ma-approve, no? They're not all W, so it's not because wala trabaho sa Pilipinas. No, that is unlikely the reason. Another reason is maybe they have no relatives here. Okay. So ito pa yung video mga sangkay na actual na kuha ng mga pag-atake doon na talagang malapitan na po na bakbakan ito doon sa Gaza ng Israeli forces laban po sa Hamas. So talagang napasok na nila yung Gaza, no? Itong Northern Gaza. Nasa loob na mismo ang Israel. Grabe mga rocket to. Yan, makikita nyo itong mga pinapasabog mga sangkay. Ito po, itong building na ito, yung ilalim, isa po yan sa mga pinagkukutaan ng Hamas. Yung tunnel mismo, yan yung kampo nila. Kaya, ang ginagawa ng Israel, pinapasabog.
wala na. Lugi na talaga ang Hamas dito. Kasi ang gamit na ng Israel yung mga high-tech po nila ng mga weapons eh. So para po sa inyong kaalaman mga sangkay, maliban po dyan sa actual na harapan na po ng Israel at Hamas, ang Hamas ay patuloy din po sa pag-atake sa bansang Israel, pagpapalipad po, maging ang ibang mga kakampi po nilang terror organizations, nagpapalipad po ng mga missiles papunta po o mga rockets papunta sa bansang Israel. Kaya nga lang mga sangkay, ang Israel kasi may Iron Dome, no? At ngayon nadagdagan pa mga sangkay ng Iron Beam. So dalawa po na nag-intercept or sumasalag sa mga rocket or missile na papasok sa Israel. So ganun po katindi ngayon ng Israel. Kaya medyo hirap na po dito yung kanilang mga kalaban at mukhang dito na mga sangkay, malapit na po ang katapusan ng digmaang ito. Ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. And now, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube at kapag nakita niyo na click the subscribe, click the bell and click all. Kung po ay magpapaalam hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.